So bukod nga po sa history na ginawa ng ating kababayan na si Coach Marvin Sumudjo, kung saan nakasama ito sa naging inductee bilang boxing trainer, emosyonal naman ang dating 2 division champion at boxing experts ngayon si Timothy Bradley dahil isa ito sa napili mga idol na maging Hall of Fame boxer sa ngayong 2026, kung saan sa speech ni Bradley mga boss, pinasalamatan nito lahat ng tao na may ambag sa kanya para makuha nito ang ganitong parangal. Pero ayon naman sa mga ilang boxing fans, kantsaw ang binigay nila kay Bradley, katulad sa pagkantsaw dati ni Tank Davis kay Bradley Boy. Napasalamat lang daw si Bradley mga idol sa ating pamansang kamao Manny Pacquiao dahil si Pacman daw ang tunay na dahilan mga boss kung bakit ito napasama bilang inductee ng Hall of Fame. Bali ang tinutukoy ni Tank Davis dito mga boss na utang lahat ni Bradley kay Pacman dahil kung hindi nito dinaya si Pacman sa unang laban nila na siya ang nagdala sa kanya sa kampyonato at maging ganap na 2 division champion, eh sana hindi ito napabilang sa Hall of Fame at talagang nasaktan dito si Bradley mga boss sa mga sinabi ni Tank Davis na dahilan para maging haters niya ito. Well, kung susumahin talaga mga idol, hindi natin masisisi itong si Tank Davis sa kanyang mga sinabi kay Bradley Boy dahil meron naman talaga ito resibo. Kung hindi talaga nanalo si Bradley kay Pacman, magiging Hall of Fame pa kaya ito? Bagamat hindi naman natin minamaliit itong ginawa ni Bradley, marami din siya nakalaban na malalakas na fighter at napanalo din ito ang laban. Kay Pacman lang talaga ito natalo ng 2 beses. Kaya posible ito ang pinagbasihan ng mga writers para isama si Bradley sa Hall of Fame. Sa kabilang banda naman mga idol, isang bangungot naman po ang nangyari sa bakbakan sa pagitan ni Armahan Kalkan kalaban itong si Sergey Gorokov sa Turkey, kung saan mga idol, naging riot po ang nangyari sa bakbakan. Ang naging sistema kasi dito mga boss, napuruhan ni Gorokov itong si Kalkan at merong mga boxing fans at mga kagrupo ni Kalkan ang umakyat sa ibabaw ng boxing ring hanggang sa nagbatuhan sila ng suntok mga idol. Pero mas malala dito mga boss, nakirumble na din po ang mga live audience sa naging away ng magkabilang kampo. Kaya nagkasakitan talaga sa boxing event. Umuulan ng upuan sa ibabaw ng stage. Parang ito mga idol ang nangyari sa angas ng Pinas General Casimero sa naging laban nito sa Argentina. Parang daga itong si Alas at Sean Gibbons kung saan sila nagsusuot para makaiwas lamang sa mga hinahagis na bagay ng mga boxing fans. Sa kabilang banda naman mga idol, ayon nga po sa report ni Pinoy Boxing Prodigy, para sa bakbakan ni Naoya Inoue kalaban si Junto Nakatani, kung saan posible daw kumita ang Japanese Monster ng 10 million hanggang 15 million US dollars. Well, napakalaking bayad to mga idol para sa fighter na lumalaban lamang sa lower class. Pag heavyweight na talaga ang bigayan na to kay Inoue mga boss, nagpapakita talaga na si Inoue ang tunay na cash cow ng mababang dibisyon. Bagamat kung ikukumpara natin to mga boss, sa huling kinita ni Inoue sa laban nito kay Picasso, medyo mababa ito mga idol. Kumubra kasi si Inoue sa laban nito kay Picasso na mahigit 25 million US dollars o halos 4 billion yen. Malayo ang pagitan nito sa laban niya kay Nakatani. Si Boss Turkey kasi yung promoter. Iba talaga ang pera ng Saudi mga idol. Baryanan talaga ang bigayan sa Japan. Pero malaki ang tiwala natin mga boss na mahigit pa 15 million US dollars ang kikitain ni Inoue sa laban nito kay Nakatani dahil sa Japan ang laban, paldo ito sa sponsors.